So, eto yung sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Boying Rimulya. Nako, dito na mga kababayan. Sabi ni Boying, hindi safe si Martin. Bakit kaya? Bakit kaya? Nako, eto pakinggan natin, hindi safe si Martin, mga kababayan. Ala, bakit kaya di safe si Martin? Ano kayang nangyari? O, pakinggan natin. Ivan, ano ang assurance ng ombudsman na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa kabila ng recantation ng isang testigo? Ayon sa Office of the Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o ilang witnesses ang kanilang buong investigasyon. Sa katunayan ay mayroon silang 28 pang ibang testigo na nakahandang magbigay ng direkta at mahalagang kaalaman sa mga umano'y transaksyong may kaugnayan sa mga reklamong kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy rin bilang mga uniform personnel na aktibo pa sa serbisyo. Tinawag rin ng Ombudsman na classic pressure tactic ang recantation ng mga individual sa isang high-profile case. Una nang nag-recant ang 4 sa 18 na ex-bodyguards ni Zaldico, habang pinakahuli naman ay ang dating ex-marine na si Orly Guteza. Kaugnay ito ng kanilang mga testimonya sa umanay hatiran ng pera kung saan sangkot umano si dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. Samantala, magsusumite rin ngayong araw ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ang mambabatas kalakip ang sworn statement ng 25 pang ibang former drivers at security aides ni Congressman Zaldico, kabilang na rin ang kay Orly Gutesa. Yan na, mga kababayan. So, sa totoo lang, ito nga sabi ko sa inyo, noon pa sinabi ni Boying yan. Mas lalong iinit sa tag-init. Mas lalong babahain ng kaso kasi binabaha, mas lalong babahain. Babahain daw ng kaso. Uulan ng kaso sa tag-ulan, sabi niya. Pero naalala nyo, sabi ni Boying na mahirap kalabanin ang bilyonaryo. Mahirap banggain ang malaking tao. Sinabi ni Boying yan. Take note, mga kababayan. Ngayon, hindi ako abogado. Pero magbigay na naman ako ng opinion kasi sabi ko nga sa inyo, kapag ang ombudsman gamitin nila ang affidavit or testimonya ng 18 Marines para kasuhan si Martin. Kung ako abogado, hindi ko gagamitin. Bakit? Picture nga lang ng paghatid, walang mailabas. At nakita nyo naman sa interview sa iba't ibang social media, minsan 3, yung dating 5 naging 3, tapos yung dating maleta naging envelope na lang. Diba? Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, mahirap paniwalaan ng walang proof. Kasi ngayon, nasa modern era na tayo. Hindi naman katulad dati na kapag may binaril, susulatan mo ng chalk kung saan siya bumangga, kung saan siya tumumba o humilata. Susulatan mo ng chalk, iikutan mo kung saan yung bala, tapos yung serial number. Ganun ang pag-imbestiga noon. Ngayon kasi, kailangan ng CCTV, kailangan ng picture, kailangan ng video, kasi kumpleto na tayo. Ang tanong ngayon, paano ka kukuha ng isang ebidensya kung kwento lang? Kasi ganito yan walang pinagkaiba yan sa ganitong kaso. Halimbawa, si Mamulite nandyan ngayon. Sabihin ko, binarang ako ni Mamulite kaya tumae ako ng 5 pisong pabara. Every hour, tumatay ako ng 100 tagli-5 pisong buo. Paano ko papaniwalaan ng korte? Ano, bibidyuhan ko habang umiiri? Tapos tag 5 piso. Oh. Tapos paano papaniwalaan ng korte dyan na binarang? Anong proof mo na barang? Siyempre, hahanapan ka ng picture. Saan yung barang? Ano to? Magagawa ka ng video, AI. Tapos tinusok-tusok ni Mamulite. Eto, tutusokin ko yung puwet mo. Tatai ka ng tag 5 piso. Every hour, 500. Diba? So, paano ka mananalo sa korte
Napagbintangan mo yung tao na binarang ka, tapos wala kang proof mo ipakita. Parang ganun lang yan eh. Hinatiran mo ng 5 maleta. Tapos, asan yung maleta? Asan yung picture? At take note, yang mga hinatiran ninyo, mga kongresista yan. Mga personalidad yan. Ngayon, kung halimbawa noon, nagpa-picture ka dyan sa kanila, hindi niyan maiwasan. Kasi bakit? Politician niya. Sa kaso nga ni Sara, nagpa-picture si Ramil Madriaga. Ang sabi ni Sara, hindi ko talaga kilala si Sir Ram. Nagkataon lang, syempre politician ako, nagpa-picture siya. Di ba? Kung babasihan natin, doon kay Sara sa palusot ni Sara, hindi ko po maiwasan, politiko po ako. Nagpa-picture ang si Ram sa akin pero hindi kami related, o di ba? Ikita nyo, naghatid daw sila ng maleta kay PBBM, si Sandro ang tumanggap. So ngayon nagpa-picture sila kay Sandro. So sapat na ba nabasihan na nagpa-picture sila kay Sandro na tumanggap ng maleta? Ngayon, kung pagpilitan ni Buying na tumanggap si Martin, so, pati si Sandro damay, pati si BBM damay. Bakit? Kasi kasali sila dun sa affidavit eh. Diba? Ngayon, mga kababayan, ang isipin ng taong bayan, so ibig sabihin, trinidor ni Buying, si BBM. Kasi bakit? Kasi kung i-focus niya na sa affidavit naghatid sila kay Martin ng maleta, di ba sa affidavit nandun din si Sandro tumanggap sa bahay ni BBM sa Paway? Doon daw sa lake. So kung makulong si Romualdez, makulong si Sandro, makulong si BBM. Makulong si Dilima, makulong silang lahat. Ang tanong ngayon, wala naman yung pinagkaiba sa idemanda ko si Ma'am Netblog kasi binarang ako, pinapatay ako ng sawa. So, paano ko ipakita sa korte na binarang niya ako, tinusok-tusok niya yung puwet ko, tapos may lumabas sawa? Maskin scientist nga, hindi maipaliwanag yan, ba't katatain ng sawa? Dahil sa may manika siya, tinusok-tusok. Putang ina, pinagluloko tayo eh. Kaya ngayon, mga kababayan, isa lang sasabihin ko, ayoko maghamon na. Ayoko maghamon. Kasi pag ako pa naman naghamon, hindi sila nanalo sa akin. Baka pag sinabi ko, gigilitan ko liig ko pag makulong si Martin. Putang ina mga kababayan, ang hirap gawing ebidensya. Maliban lang, kung pareho kay Digong noon, ganyan ang ginawa nila kay Laila de Lima, tinadtad ng witness, tapos kinampihan ng korte, nakulong si de Lima. Kalaunan, binawi ni Kerwin na inutusan lang siya ni Bato. Pinilit siya. Pag hindi siya pumayag, papatayin siya. Baka naman, pagbaba ni BBM, biglang mag-recant lahat yung 28 na testigo na yan. At baka sasabihin na naman, inipit lang kami ni Buying na patay tayo dyan. Diba? Baka pagdating ng araw, mapariho kay Trillanes. Sabi ni Trillanes, Kerwin, tandaan mo, hindi laging nasa posisyon si Duterte, magpapalit ng administrasyon. Baka babawiin mo lahat yung sinasabi mo. So kalaunan, eto na nga, bumaba si Digong. Binawi nga. Sabi ko sa inyo mga kababayan Ay, nako, this is politics. This is the life of politics. If you don't like another politician, you should curse him. If you love the politician, you should bow him. Yeah? Or, if you are jealous with that guy, politician, you fight them. Sa madaling salita, sige, Tagalogin natin, o Bisayao nato. Kung di gani ni mo gusto ng usa ka politiko at nainggit ka sa iya, imo jud ang siraan. Ngayon kung may gusto ka sa posisyon niya, talagang ayaw mo talaga kasi gusto mo ikaw yung nandyan. Kung inggit ka, talagang gagawa ka ng paraan para masira yung tao. 'Di ba? Ganun yan So ang tanong ngayon, nainggit ba siya?
Ganun lang naman kasimple yan eh. Baka kasi gusto ding mag-house speaker. Kasi sa house speaker kasi, mas powerful kaysa sa OMB eh. 'Di ba? So yun lang yung reaction ko mga kababayan. Hindi daw safe si Martin. 28 daw ang testigo. Eh di wow.